paparating pa lang, bigyan niyo po sila, Lord, ng safety as they travel, Panginoon, sa church para magsama-sama kami, Panginoon, as one family and body. Lord, ganoon din po ang aming mga klase ngayon po umaga. Humiling po kami unang-una, Panginoon, sa mga teachers, sa amin, Panginoon, ng mga magtuturo. Bigyan niyo kami, Lord, ng wisdom. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng leading. Hindi, Lord, ang aming mga sariling kagustuhan, agenda, at ang aming, Panginoon, mga kaalaman at galing ang makita, ma-highlight sa aming mga lesson, kundi, Panginoon, makita ang inyong grasya, ang inyong awa, ang inyong kabutihan, Panginoon, sa bawat isa. Ganoon rin po, Panginoon, nalangin po kami sa mga makikinig. Kayo, Panginoon, ang magbigay ng bukas na puso at isip para, Panginoon, handa po ang bawat isa na ma-receive ang salita, Panginoon, mula sa mga nagtuturo, Panginoon. At ganoon din po, Lord, bigyan niyo rin po kami ng open mind and heart for discernment, Panginoon, para maiwasan ang distraction at makafocus sa iyo. Lord, higit sa lahat, bago po kami maghiwa-hiwalay, hiniling namin, Panginoon, na kayo po ang maging sentro, maging focus ng aming mga pag-aaral. Wala po, Panginoon, na maging diversion nito, Panginoon, kundi maibabalik lagi sa inyong kaligtasan na binigay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Salamat, Panginoon, at kayo po ang maging focus sa pangalan ni Jesus sa ating pagligtas. And the people of God say, Amen. Let's divide, okay, sa ating mga klase. At para sa mga may iwan dito sa ating adult classes, okay, ang gagawin natin this morning ay, dahil last Sunday, ang nangyari sa atin ay puro tayo information dumping. Ngayong morning, ang gagawin natin ay i-apply natin yung mga natutunan natin nung Sunday. Okay? Bakit? Kasi nung previous Sunday, natutunan natin ang cedar. Ano ang cedar? Ang cedar ay ang step-by-step, traditional and cultural na ginagawa ng mga Hudyo when they are celebrating the Passover. Pag sinabi nating Passover, ito ang isang araw ng kanilang selebrasyon doon sa pagkakaligtas ng Diyos sa kanila. Ano nga ibig sabihin ng Passover? Ibig sabihin nun ay literal na Passover. Talagang pinasoveran sila ng nung kamatayan ng Diyos. Because of what? Dahil sa doon sa pinatay na lamb o young goat, at yung dugo nun ay pinuna sa doorposts ng kanilang mga tahanan. Kaya sa panghuling judgment ng Diyos sa Egypt, hindi namatay ang firstborn ng mga Israelita. Ngayon, sabi ng Panginoon sa kanila, this will be a memorial unto you. Pang anong araw daw? Ng month of Nisan. Po? Tama po yun. Aba, talagang naalala. Very good. Mauna ka po sa lunch mamaya. Okay, every 14th day. At pag sinabi natin 14th, we are not talking about 14 ng gabi. We are talking about 14 ng morning and 50 ng gabi. Okay? So, ito po ay 7-day feast, 7-day celebration. Pero, ang Passover ay ginaganap, ang Passover meal ay ginaganap sa pang-ilang araw. Sa pang-una. Ginaganap yun paggabi. No? So, sa atin pong pag-i-start ngayong umaga, bago tayo pumunta sa text na babasahin natin at magpipray tayo, siguro hati tayo sa mga groupings, no? Hati tayo sa mga sa grupo ngayon. Okay? So, 1, 2, 3, 4 lang siguro. Okay? Sige Brad, start sa'yo. 1, Sis Clarita, 2, 3, 4 po. Si Sammy, 1, si Lola Nora, 2 po kayo. 2? Opo. Si Sadarlina, 3? 3 po. Okay. 4 po kayo. 1, 2, si Swerve po, 3. Group 3 po kayo. Group 4 ka. Okay? So ngayon po, magsama-sama po muna yung mga grupo at ibibigay ko sa inyo yung natalakay natin nung Sunday. Okay? So sige po. Lahat ng group 1 po dito,
Okay, group 1, group 2, group 3, group 4. Magsama-sama lang po tayo, okay? Ayan. Lahat ng group 1, group 2, group 3, group 4, sama-sama po tayo. Okay. Reviewin lang po natin ng konti, mabilisan, bago tayo pumunta sa prayer ngayong umaga. So, yung natalakay natin, just a few quick reminders, may mga kopya naman kayo. Pinag-usapan natin ang order ng Passover meal. At ito po ay hindi lang basta na kinuha natin sa Bible, kung hindi, tayo ay kumuha ng outside source, yung tinatawag natin na Mishnah. Ito ay isang libro o registration ng mga traditional laws. Kung paano sineselebrate ng mga Hudyo traditionally, culturally, and historically ang Passover. Ngayon, nakita natin na may 6 na importanteng bagay sa Passover. Una, yung tinatawag nating the blessing and first cup. Okay? Yung blessing, doon nagsisimula yung meal nila o yung dinner nila, doon yung nagsisimula. Okay? At merong second step, pagtapos nilang i-bless yung meal, pagtapos nilang maghugas ng kamay, binless yung meal, iinumin nila yung first cup. Sa pangalawang step, doon na yung pagsawsaw ng mga nasa pagkainan. Pwedeng isawsaw yung bread, isawsaw yung gulay. Diyan sa number 2, yung dipping. Number 3, ito na yung storytelling. Diyan na po, kinikwento ng leader ng Passover meal kung ano ang nangyari, ano yung mga plagues, ano yung mga bagay na nangyari doon sa story ng kanilang pagkakaligtas. Diyan yung second cup ng judgment. Kung yung una, I will bring you out from under the burdens of Egypt, of the Egyptians. Sa number 2, sa cup number 2, yung pangalawang inom nila, it represents delivery from bondage. Okay? At diyan na rin po sa point na yan, pupunta tayo sa number 4. Okay? Parang mali yung pagkakaano natin Nawala yung number 4 natin. Okay. Sige. Kung may ballpen kayo, isulat nyo na lang. Kasi yung number 4 natin ay nawala. Okay, so number 3 ulit, yun yung storytelling, At doon sa storytelling na yon, doon rin ipinapakita yung pait na naranasan nila doon sa Egypt ay mapapalitan ng tinatawag natin na joy dahil doon sa kaligtasan na ginawa sa kanila ng Panginoon. Okay? So, ayan. I think natanggal dyan, pero ilagay nyo sa number 4 yung the main meal. Okay. Nawala tuloy. Pero ilagay nyo sa number 4, hindi ko na, I think natanggal dyan. Number 4, yung main meal. At ang highlight ng main meal, walang iba kung hindi yung, ano yung highlight ng kanilang table. Pag dinner, meron kayong highlight dyan kung ano yung ulam na pinakamasarap, yun ang highlight ng lamesa nyo pag dinner. Diyan sa Passover meal, ano ang highlight ng kanilang lamesa? Yung Passover lamb. Yung ni-roast na Passover lamb, yun ang kakainin nila bilang kanilang main dish, Yun ang highlight, yun ang bida sa lamesa nila, yung pinatay na lamb sa templo na nagsisimbolo ng kanilang kaligtasan. Ngayon, pupunta tayo sa panglima, sa step 5, okay? Andiyan na yung the bread and the third cup. Ito na yung sa step na ito, tapos na sila kumain. Pagtapos sila kumain ng main dish, ilalabas ngayon ng leader ng Passover meal yung tinatawag na apikoman. Itong apikoman, ito yung tinapay na binrake galing doon sa buong matza o yung unleavened bread. Ito yung itinago
dahil ito yung ilalabas dito sa step na to. At kasabay nito yung pangatlong cup. Yung pangatlong cup po, ang ibig sabihin niyan ay redemption. Yung unang cup, sanctification. Ang sabi doon sa pangako ng Panginoon, I will bring you out from under the burdens of Egypt. Pangalawang cup is, anong ibig sabihin? It means judgment, no? Sabi doon, I will deliver you out from their bondage. Yung pangatlong cup, according to the Jewish tradition, is called redemption. Itong pangatlong cup na ito yung promise ng Panginoon sa Exodus 6 na, I will redeem you with an outstretched arm. So, ibig sabihin, pag nasa pangatlong cup na sila, ibig sabihin, malapit na matapos yung Passover meal, yung celebration. No? Review na lang ito, ha? At, ang pinaka-importante po dito na makita natin, ang cup rin na to ay tinatawag na grace after the meal. Ito yung grace after the meal. Pagkatapos nung pinaka-climax nung story, which is naikwento, kinain ngayon nila, yung ni-roast nila ng mga pagkain. Ngayon, pagtapos ng kanilang pagkain, ito na yung parang parang after meal na para bang dessert. Yan. Ang tawag doon sa tinapay na to, yung afikoman sa Jewish tradition ay parang dessert daw ito. Para maging excited pa rin yung mga bata doon sa buong tradition na yon. At pagtapos nila ngayon ng bread and the third cup, doon na tayo sa pinakahuli. Laging tinatapos ng mga Jews or mga Israelites ang Passover meal with singing the Hallel o yung mula sa Psalms 115 hanggang 118. Ito po ang pang-apat na cup, ang cup of restoration, na ang sabi ng Panginoon doon sa Exodus ay, I will take you as my people and I will be your God. Apat na promises, apat na cup, sa isang buong tradisyon, punong-puno ng grasya ng Diyos, ng pagplano ng Diyos, ng pagkilos ng Diyos para mailigtas historically ang mga Israelita mula sa Ehipto. No? So knowing that, pupunta ngayon tayo sa ating mga text ngayong umaga. At itong reason kung bakit tayo naghiwa-hiwalay. Okay? So, pa-confirm kung lahat ba ay merong 3 or more members. Lahat naman meron? Ayan, si Sia, sige po, sa ano ka na po? Group 4 ka po. Apo, group 4. Dito ka na. Tapos si Pastor siguro ay sa group 2 na lang. Okay? So, ayan. Ayan na po. Group 2 po si Pastor. Okay. So, ang gagawin po natin ngayon, yung mga groupings natin, ilista nyo itong mga text na ito, okay? Pakilista ng mga text, ilista natin yung mga text, at ang gagawin natin is this. Okay? Bibigyan ko kayo mamaya ng 20 minutes or 25 minutes, okay? Bibigyan ko kayo ng 3 text at i-compare nyo dito sa Jewish tradition at cultural tradition na pag-usapan natin kung papaano ang Lord's Supper nag-play out. Okay? Kung ano yung mga nangyari doon sa mga text na yon, ilalagay natin siya sa loob. Example, sa step 1, ano yung ginawa ni Christ at mga disciples? Step 2, ano yung ginawa ni Christ at mga disciples? Kasi sasabihin ko sa inyo, ang kabuuhan ng story ng Lord's Supper ay punong-puno ng detalye, kadikit ng Passover, at hindi nyo aakalain na yung bawat elemento na nasa lamesa ng kanilang Passover meal at yung ginamit ni Kristo sa Lord's Supper ay merong napakahalagang impormasyon na sasabihin sa atin ngayong umaga. Okay? So ngayon, every team,
Ito po ang mga text, no? Pakisulat po natin para ano po natin. Una, Matthew chapter 26. Matthew 26 verse 17 to 30. Okay? Matthew 26 verse 17 to 30. Kuha na? Ay, sige po. Okay, pakisulat na lang dyan doon. Okay? Pero meron dyan sa slide na number 2, the institution of the Lord's Supper. Ilabas mo na lang yun, andun yung mga text. Number 2, the institution of the Lord's Supper. Andun sa PowerPoint na yun. Okay? Okay, Matthew 26, 17 to 30. Pangalawa, Mark chapter 14, verse 12 to 21. Mark chapter 14, verse 12 to 21. Yan. Number 3, Luke chapter 22, verse 1 to 38. Okay? Ito po, bonus na lang to. So, pagkatapos ng inyong context survey mamaya, ang gagawin natin ay kung may libre pa kayong oras, i-check nyo rin ang John chapter 13. I-check nyo ang John chapter 13 kung meron ba siyang kung meron ba siyang pinakita na steps, no, doon sa Passover. Okay? Nalista na po ba lahat? Ano po ang gagawin natin? Sige, habang nagsusunod pa. Okay? Ano po ngayon ang gagawin natin? Meron kayo ngayon itong copy at sana na isulat nyo yung missing na number 4. Yung number 4, main meal. Yung pagkain nila ng main meal. Okay? Okay? Ang gagawin po natin ay ganito. Using these guidelines or this itong mga description na to ng kada steps. Okay? I-identify ngayon natin sa mga text na binigay natin, i-identify natin kung anong mga steps ang ginagawa ni Christ at mga disciples doon. Ulitin ko po. Ang gagawin natin, using this, i-identify natin sa inyong context kung ano yung mga steps na ginagawa ni Christ at mga disciples doon sa pagkakataon na yon. Okay? So, again, ulitin ko, bakit natin ito ginagawa? Kasi, ang ginagawa ng mga Christian ngayon ay ito yung Lord's Supper. Ito yung in-institute sa atin, which hindi natin minsan pinapakailaman o kinakalimutan natin na ang Lord's Supper ay rooted sa Passover na ginawa ng Panginoon. At yung Passover na yon ang shadow ng paparating na completion, na finalization ng gagawin ng Diyos, hindi lang para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao. Kaya ang gagawin natin, i-identify natin yung steps ng Jewish Seder. Ano dyan ang mga ginawa ni Kristo? O, ito kasi yung question ito yung question na sasagutin natin. Hinayjack ba ni Kristo ang Passover? Yun ang question. Pinalitan ba niya yung Passover? Yun ang big question ngayon eh. Kasi ito ay Lord's Supper over sa ginagawang tradisyon ng mga Jews. The question is, pinalitan ba ni Kristo, hinayjack ba niya ang Passover? Or, merong importanteng mensahe ang Lord's Supper kung bakit siya ginawa sa Passover meal. Ngayon, as we start, mag-pray tayo as we open our Bibles, let's pray. Lord, we thank you this morning sa pagkakataon binigay niyo po sa amin makapag-aral, makapag-divide ng inyong salita righteously and rightly. Panginoon, bless us, give us wisdom na ma-divide namin ito ng maayos. Makita namin, Panginoon, ang kaimportansyahan ng history, culture, and tradition ng mga Jewish na kung saan dito nag-root ang inyong Lord's Supper, Panginoon. Ang shadow ay kinumpleto, ang isang machine na ginawang perfect. Lord, thank you, Panginoon. Binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, bibigyan ko po kayo tig-isang bond paper. Isulat nyo dito, step 1, ano yung ginawa ni Kristo doon at mga disciples, ayon sa mga text na meron kayo.
Meron po tayong tatlong text. Don, group 3 ka na, Don. Okay, Don, group 3 ka na. Okay. Si Mother, group 1 ka na, Mother. Group 1 ka na, di? Okay, so, ang akin pong ano sa inyo, hati-hatiin nyo. Yung isang tao, Matthew, yung isang tao, Mark, yung isang tao ay, sa Luke. Okay? Wag na muna yung John, kasi bonus lang yung John, bonus. Okay, yung Matthew, Mark, Luke muna ang focus natin. Sige. Step 1 muna tayo. Ano ang ginawa ni Kristo at ng mga disciples? Na nakikita nyo, ay, step 1 ito. Ito yung unang step sa Jewish Seder. Okay? So, sige. Tignan natin. Matthew 17 to 30, Mark 14, 12 to 21, Luke 22, 1 to 38. Ano muna tayo ha? Step 1 muna. Pare-parehas po, Matthew, Mark, Luke. Sige. Ano ang action na ginawa dyan? Nag-wash sila ng hands at ininom nila yung first cup, no? So, ito po, bigyan ko kayo ng konting clue kung paano ninyo hanapin. Kung hindi nyo makita yung wala naman silang ininom na first cup, second cup, third cup, and fourth cup dito, okay lang po yun. No? Hindi word for word and literal na yun ang ginawa nila kasi hindi naman pinakita yung ibang ginawa nila. Yung highlight lang ang isinulat dyan ni Matthew, Mark, Luke dyan na kailangan nilang ibahagi doon sa mga nagbabasa. No? Kaya, ang importanteng makita nyo dyan, ano dito yung ginawa nila na pasok sa first step. Okay? So tandaan natin, yung second point dyan, ay itong 15th ng gabi, ito ay importante kasi may ginagawa sila ditong aksyon para ipakita na sila ay hindi na mga alipin. Ano yung action na yun na ginagawa nila? Yun ang clue nyo. Mahanap nyo agad ang passage na yan. Okay? Ngayon, pag nakita nyo na isulat nyo yung verse here to verse here. Okay, mamaya i-check natin kung tama yung mga nabasa nyo. Sige. Okay, ready na mag-move on? Ready na? Okay, meron nang na isusulat yung iba. Sige. Okay, meron nang mga na isusulat yung iba. Sige. We will be giving last 2 or 3 minutes para isulat nyo ang inyong mga answer. Okay? Ano yung ginawa ni Christ dyan at mga disciples na nasa ilalim ng first step? Sis, sa ano ka na po, group 2 ka na po. Diyan ka na kila, Sister Delina. Okay, time's up na. Punta tayo sa step 2. Ay, sige mo. Sige lang. Bigyan ko pa ng mga extension na 3 minutes. Sige po, no worries.
Kung four members ang group nyo, yung isang member pwede na magbukas sa John. Kasi meron rin diyan sa John chapter 13 na ginawa sila Christ and mga disciples na pasok doon sa first step. Okay? Guys, ano po to? Group work ha? Magtulungan. Teamwork po ito, teamwork. Sige. Pastor, ano po kayo? Group 2 po. Pastor, sa group 2 po kayo, Pastor. Help. Sa ano po kayo, group 2? Sa group 2 po kayo. Kila Sister Angelina. Okay? Done na po ba? May mga verse na naisulat? Okay? Isa sa mga importante diyan, itong pagpapakita ni Christ at ng mga disciples na sila ay hindi na alipin. Ano yung action na ginawa nila sa Matthew, Mark, Luke, na nagpapakita na malaya na sila, hindi na sila alipin. Kaya mahalaga yung action na ginawa nila doon. Okay? Isulat nyo po yun. Anong version? Kung nakita nyo, Jesus and the disciples was blank, tapos isulat yung mga verses. Okay? Ano daw yung action? May nagtatanong, ano yung action? Starting with letter R. Nandyan po sa inyong mga guides. Yung action na yon, nagpapakita na sila ay hindi na alipin. First step pa lang po tayo ha, first step. Sige lang po. Pwede mag-usap, hindi po bawal mag-usap. Sige lang. Okay. Dana po ba? Group 1, dana? Okay, last 2 minutes. Kung mayroong question, mag-ask po ng question para matulungan sa inyong pagbabasa ng sa inyong contextual search. Yung nasa guide paper po ninyo ay bawat bullet points dyan ay importante. I-check nyo po, makakatulong yan sa inyo. Yung nasa guide paper nyo. Hello po sis. Diyan na po kayo sis sa group 4, sama na po kayo dyan sa kanila. Wag po kayo magalala, hindi at exam, ano lang yan, group work. Last 1 minute. Kung meron kayo sobrang member, buksan nyo rin sa John. Meron doon. Meron ring ginawa si Christ at mga disciples sa John, chapter 13. No?
So, para hindi po kayo mahirapan, magtoka kayo ng tigi-isang context. Okay? So, yung isa Matthew, yung isa Mark, yung isa Luke, yung isa John. Jacob, di ba, doon ka sa high school? Sige. Brother Raymond, sama ka na dito sa group 3. Doon po kila, Sis Annalyn, tsaka ang ginagawa po natin ay nag-identify tayo ng mga activities at ginawa ni Kristo at ng mga disciples na binabangga natin doon sa tradition and culture ng mga Jews. Okay? Kung ano yung mga nagmamatch doon. Ayan. Ayan, tama-tama sis. Dito ka na po sa group 4. Sama ka na po sa group 4. Diyan po kila. Apo. Diyan po. Ayun po, group 4, i-welcome nyo po si yan, okay. Okay? I think, sobra-sobra na yung oras na binigay natin. Punta na tayo sa step 2. The dipping. Eto na. So, pagkatapos sila maghugas, pagkatapos sila ipakita ang kanilang pagiging malaya at hindi na sila alipin, no? Paghugas ng kamay and yung isa pa, blank. Mabigyan kayo ng clue doon sa John, chapter 13. Ang susunod na ginawa nila, ang susunod na step sa cedar ay ang pagsawsaw ng mga elements sa table sa tubig. Ang tubig ay salt water na nagsisimbolo ng iyak, yung kapaitan ng mga Israelita under sa slavery ng Egypt, no? So, ang nangyayari doon ay isinasawsaw nila yung mga elements para doon sa kanilang storytelling, para makita ng mga bata, bakit natin to ginagawa? Para maikwento nila na nagi tayong alipin ng mga taga-Ehipto, no? So, yun ang step number 2, the dipping. Ngayon, buksan nyo na sa mga context at hanapin ang similar na ginawa ni Kristo at mga disciples. Sige po. We will give 5 minutes for this. By the way, meron po tayong mga guide ha. May mga guide paper tayo. Ito ang sinusundan natin. Ay, sa step 1, ito pala yung mga kailangan. Ay, ito yung ginawa ni Kristo natin. Meron po kada grupo. Kaya teamwork po yan, magtulungan. Sino yung mga grupo na marami na, bigyan ko po kayo ng dagdag na guide. Last 2 minutes. Ano po? Ano po? Ay, yung question number 2 po, hindi man po siya question. Diyan sa guide nyo, meron diyang number 2, yung the dipping.
Yun yung ginagawa traditionally ng mga Jews, no? At nandiyan nakasulat yung mga detalye, check nyo sa inyong guide paper. Hanapin nyo ngayon kung ano yung ginawa ni Christ at mga disciples na kahawig dyan sa description ng number 2 natin. Okay? So, sige, i-identify nyo. Okay? Sis Bibian, sa ano ka na po, nakasama ka na nila group, group 4. Okay? Tama-tama. Ezra, doon ka na sa group 3. Doon, kasama nila Sister Annalyn. Si Brother Willie po ba nandyan sa labas? Brother Willie, group 3 ka na, sama ka dito. Ayan, sige. Ibigay nyo kay Brother Willie yung John chapter 13. Brother Willie, ilagay dito Brother Willie. Dapat lahat tayo ay nagbubukas ng ng ating mga Biblia ngayong umaga. Okay, last 2 minutes. Kaya pa today? Hindi po, hanggang 6 po yan. Ibabanggaan natin yon. Okay? So, wag po lahat kayo puro sa Matthew. Hiwa-hiwalayin nyo. Okay? Po? Opo, natama po yon. Iba po yung presentation sa dyan. So, bigyan ko kayo ng clue. Isa lang ang masusulatan nyo dito na merong dyan. Isang isang step lang ang masusulatan nyo dito ng dyan. Sige, okay? Pero yung Matthew, Mark, Luke, meron sila niyan sa mga steps na yan. At mamaya, i-check natin, makikita nyo kung tama ba yung mga sagot nyo o hindi. Okay? Check nyo to mamaya. Sige. Okay, I think tapos na tayo. Okay, bigyan ko kayo ng clue. Guys, bigyan ko kayo ng clue. Yung doon sa dadiping, yung pagsawsaw, yung step na yan, isa lang yung highlight niyan. Sa Matthew, Mark, Luke at John. At yun ay merong isang malaking revelasyon si Kristo. Diyan sa step na yan. Nung pagtapos nila ng blessing, pagtapos nila yung gagawin nila, nung magsasawsawa na ng mga element, mayroong malaking grabe, parang parang spill, malaking pasabog sa part na yan. Okay? Okay? Isulat nyo po yung verse, ha? Check natin kung tama yung mga mag-exchange paper tayo mamaya. Okay? Guys, teamwork ito, ha? Teamwork. Okay? Mag-move forward na tayo. Listen muna. Eyes on front. Everyone, eyes on front muna. Eyes on front muna. Okay? Eyes on front. Number 3, diyan sa storytelling, wala naman tayo dyan sa context. Hindi naman binanggit dyan na na si Christ ay nag-storytell. Pero for sure, ikinuwento ni Kristo yung nangyari sa mga Israelita under Egypt. No? Pero hindi lang dyan binanggit kasi hindi mahalaga na dyan sa part na yan. Number 4, hindi na rin binanggit dyan kung paano sila kumain, pero binanggit dyan pagkatapos nila kumain. Okay? So yung number 3 and 4, walang context tayo dyan na maisusulat kasi hindi na isinulat ng mga writers. Pero ang number 5 meron. Okay? Number 5 tayo. The bread and the third cup. Ito, pagkatapos itago, doon sa step number 1, yung tinapay doon na buong matsa, okay, eyes on the front muna, wala mo na magsulat. Yung buong matsa, hinati sa 3. Hinati siya sa 3. Yung 2 ay inilagay na sa lamesa, yung isa itinago. Yung itinago ngayon, ilalabas siya sa step number 5. Okay? So ngayon,
Step number 5 tayo, yung inilabas, yung itinago at inilabas na tinapay, ang tawag ay afikuman, at yung pangatlong cup na ang tawag ay redemption. Tingnan nyo kung may ginawa ba si Kristo na malapit dyan o wala. And 5 minutes starts now. Step number 5, the bread and the third cup, redemption. Yan ang gusto ko yung group 3. Tingnan yung group 3, oh, teamwork sila, oh. Sabi kanya, teamwork guys, teamwork. Dahil ang papel nyo, iisa lang. Yung paper nyo po, ano po kay Sister Charity? Yung inyong papel. Ano? Question, sige, meron question. Question, sige po. I-note nyo dyan sa number 5, meron tayong nakalagay dyan. Yung third cup at yung bread ay meron siyang importanteng meaning, no? So kung hindi nyo pala isusulat yung bread kanina, ibig sabihin, dito yung bread na yon. Ano yung nangyari? Ano yung ginawa ni Kristo? Okay? Ano yon? Okay? Sige po. Meron na kasi silang kinain na bread doon sa main meal eh. Yung dalawang bread, di ba? Isang buo, hinati sa tatlo. Yung dalawa, kinain na nila sa main meal. Yung isa itinago. At sa step na to, doon lang nila nilabas. Ito yung tawag na nila dito, apikuman, or yung in-expect, or yung ang tawag nila ay para siyang dessert, kumbaga, no? Kasi siya yung panghuli. Siya yung ine-expect ng mga tao na ilalabas after ng meal. Okay? Tapos yung pangatlong cup is about redemption. Ang kasabi diyan, I will stretch you out. I will redeem you with an outstretched arm. Doon pa lang sa text na yon, I will redeem you with an outstretched arm, makakakuha na kayo ng clue doon. No? Kung ano yung binabanggit diyan sa Matthew, Mark, Luke. Ano yun? Na ibig sabihin ng cup na yon. Kailan nila yun ininom? Yan. Or, ininom ba nila yon? Diba? Mga ganong question. So, pag nag-survey tayo ng isang chapter, wag lang basa. Itindihin niyo yung setting. Kasi chronological naman yan eh. Hindi naman siya hiwa-hiwalay na storya. Isang sunod-sunod siya na story. Okay, last 2 minutes. And we will be moving forward sa number 6. Okay po? Tapos, change paper tayo, i-check natin kung tama ba yung mga nakita nyo dyan, yung na-survey ninyo, kung tama ba lahat. Okay? Group 3, lahat nakasmile, oh. Mukhang kompleto papel nito, ah. Baka pati yung 3 and 4, sinagutan nyo, ha. Wala dyang context ng 3 and 4. Brad Rachel, doon ka na sa, group 1 ka na. Brad, group 1 ka na. So, bale,
Bali, ina-identify natin yung mga ano ginawa ni Christ and disciple based sa Jewish tradition. Last 1 minute. 1 minute eh. Huwag ka magre-reklamo. Dapat makipagtulungan sa inyong team. Hindi po yan solo flight. Okay? Lahat ba tapos na? Yung iba, alayo na ng tingin parang ano guys, kaya pa today? Alayo na ng tingin mo. Sige, dahil meron diyang dalawang importanteng highlight, bigyan ko pa kayo ng last 2 minutes. Last 1 minute. Sis masama na tingin sa akin eh. Pagkakala ko masaya sa Sunday school. Stress. Stress ba? Ano yan? Ang tawag yan, stress test. Para makita kung gaano kayo katibay. Hindi, joke lang. Okay, patapos ng 1 minute, mag-move tayo sa step number 6. Okay? Sige? Step number 6 tayo. The closing hymn and the fourth cup. Diyan nga yung question yung long-running debate. Nag-take ba si Christ ng fourth cup or hindi? No? Dahil ang sabi ni Christ ay, may spoil kayo. Meron siya diyang sinabi. Okay? And then, pagkatapos nun ay ano yung gagawin nila dyan, no? By the title itself, the closing hymn. Nandun na yon. Dahil sobrang bilis lang nito mahanap, bigyan ko lang kayo nito ng 2 minutes. Okay? 2 minutes lang. Sige. Pagtapos ng 2 minutes, exchange papers tayo. Tingnan natin kung meron bang magandang kinalabasan ang ating teamwork.
Okay, last 1 minute. Last 1 minute, tapos tayo mag-exchange na. So, kung makikita nyo mamaya, para kayong nag-cross-reference. Bakit? Kasi, yung mga ginawa sa Matthew, meron din sa Mark, meron din sa Luke. No? Makikita nyo mamaya kung gaano kaganda tong study na to. Okay? (20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, madali na, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, exchange your papers. Exchange papers na. Group 1 sa likod, Group 2 sa likod, Group 3 sa kabila, at Group 4 naman sa kabila naman. Exchange naman sa Group 1. Sige po, change papers tayo. Mag-check tayo ng ating mga papel. Sige po. Sige po, change na. Tama na. Stop. Stop na. Palit na. Mag-check tayo. Palit na. Brad, pakipasa po. Pakipasa po sa Group 1. Pakipasa po sa Group 1. Sige po, Group 1, pakikuha po yung pakikuha po yung papel nila. Group 1, pakikuha po ng paper nila. Okay. Okay, lahat na ba nakapalit ng papel? Group 1 dapat, Group 4 ang hawak nyo. Group 2, Group 1 ang hawak nyo. Group 1, hawak nyo po. Group 3, doon nyo po ibigay yung sa inyo. Sa kanila nyo po ibigay. Group 2 po, okay. Nakapalit na po kayo? Makipalit na po. Maki-change paper na po kayo. Opo, maki-change na nga po kayo. Kung kanino. Sige po, sige. Sis, dapat po ibibigay niyo po sa kanila. Yan. Na kayo po mag-check ng group. Okay. So, check tayo guys, everyone, mga kapatid, mga kaibigan. I-check po natin. Ito ang tinatawag natin na cedar. Okay, start tayo. Doon tayo sa number 3. Okay, please listen. Sa number 3 tayo. Diyan sa inyong mga copies. I-check nyo ha, ng maayos. Number 3. Inintroduce ni Christ ang Lord's Supper during the Passover. Bigyan natin ng setting. Ano yung setting nito? Next, Don. Don, number 3. Pakilabas na dyan, please. Labas, Don. Pakilabas sa number 3. Jesus introduced the Lord's Supper during the Passover. Okay? Para makasunod natin, hindi lang tayo mag-check para makita nyo rin yung mga answers. Yan. Next. Ito ang setting natin. On the first day of the unleavened bread, ang unleavened bread, yan ay piyesta na 7 days. Yan yung 7 araw silang pinakain ng unleavened bread. Kung naalala nyo yung ating story. 7 araw silang kumain ng unleavened bread kasi kung iba ang kinain nila, may iwan sila at mahahabol sila ng mga Egyptian. Pero dahil sinunod nila for 7 days, nakarating sila sa Red Sea, nahati yon at nakatawid sila. Sakto sa timeline ng Panginoon. No? Ngayon, on the first day of the unleavened bread, doon sineselebrate yung Passover meal. Kasi doon sa araw na yun, pinatay yung lamb at kinain yung lamb. Okay? At pinintura yung dugo ng lamb. Sa first day ng 7 days na yon, yun yung darating yung kamatayan in the midnight. Okay? So moving forward, number 1, the blessing and the first cup of sanctification. Ano ang unang nakita nyo sa Matthew, Mark, Luke? Anyone? Okay, this is the answer.
Jesus was reclining at the table with the 12 disciples. Matthew 26:20, Mark 14:18, Luke 22:14, and John 13:23. Ang pag-recline po nila, it means tapos na nila yung first cup, tapos na sila nung naghahanda na sila, and at this point, yung pag-recline nila doon sa position, importante po yung position nila dito kasi nung nagganunan yung mga disciples sa malapit kay Kristo, no? In reclining position yon. Gagano na lang sila. Gagano na lang sila. Gets natin? No? Kaya reclining. Importante yan. It means, traditionally sa mga Hudyo, hindi na sila alipin. Ang mga nakakapag-recline during the meal are those not slaves. So kung hindi ka alipin, pwede kang mag-recline during those Jewish times. Okay? Ito po ay common sa kanila at nakasulat ito sa Mishnah, yung sabi ko nga po sa inyo, isang tradisyon ng mga Hudyo na kung saan ipinapakita yung kanilang culture and tradition about the Passover. Okay? Ano yung pangalawa? Ito yung pangalawang importante. Siyempre, doon rin sa first step, kung doon naghuhugas ng kamay, doon rin ni Christ hinugasan ang paa ng mga disciples. No? Bago mag-start ang meal, bago mag-start ang celebration, doon ni Christ hinugasan in his humility and a heart to serve para maging example sa mga disciples, di ba? Ang sabi nga ni Christ ang master ang naghuhugas sa paa ng mga servant niya ay ng mga disciple niya at sabi pa nga doon ni Peter, Panginoon, bakit hinuhugasan? Dapat kami gumagawa niyan. Di ba? Ang sabi ni Christ, kung hindi ko to gagawin, wala tayong koneksyon. Ang sabi ni Peter, paliguan mo ako. Paliguan mo ako. Di ba? Iligo mo na sa akin yung tubig. So, ang sabi ni Christ ganito. Pakinggan nyo to kasi papunta na to, transitioning sa step number 2. Sabi ni Christ, ang mga naligo na ay malinis na. Maliban sa isa na magtatraidor, nakasama kong magsasawsaw na magtatraidor sa akin. Papunta na tayo sa step number 2. Okay? Na-check nyo ba? Tama ba? May mga nakakuha ba ng answer? Meron ba? Wala. Okay lang yan. Step 1 pa lang tayo. Step 1. Okay, step number 2. The dipping. Ito na yung appetizer kung tinatawag. Yung mga bitter herbs, yung mga gulay-gulay sa lamesa nila at yung mga elements doon, may tinapay na binrake, isasawsaw nila yon bilang para magsimbolo yung luha ng mga Israelita nung sila ay naalipin ng mga Egyptian ay maipapakita sa mga kabataan at yung mga kabataan sasabihin, bakit kailangan natin isawsaw dyan at gawin itong bagay na ito. Ang sabi sa Exodus, ikwento nyo sa kanila ng ganito. No? Ipaalala nyo sa kanila yung nangyaring pagkakaalipin at kung papaano ang Diyos kumilos para iligtas kayo, sabi sa Exodus. Sa part na ito, sa dipping, merong isang importante na nangyari dito. Yung revelation ni Jesus sa magbe-betray sa Kanya. No? So, under number 2, the dipping, Jesus talked about the one who will betray Him. Tingnan nyo kung tama yung mga verses. Matthew chapter 26, verse 21 to 25. Kung tama yan, i-check nyo. Mark chapter 14, 17 to 21. Luke chapter 22, verse 21 to 23. Okay? Meron ba mga nakakuha? May mga nakakuha ba? Ayun, may nakakuha. Isa. I-check nyo. Sige na nga. Consider. Okay. Consider na. Okay. Number 3. So, pagkatapos ng lahat ng yon, sa number 2, kasama na rin doon yung pag-break ng tinapay. Broken into 3. Yung isa itatago. Yung dalawa ilalagay na sa hapag. At pupunta tayo sa number 3. Yung leader ngayon, magsisimula na sila sa storytelling
Magsisimula na sila ikwento yung pinagdaanan ng mga Israelita under sa slavery ng Egypt. At yung mga plagues, ipapaalam nila na itong mga plagues na to ay isang sampal sa mga Diyos-Diyosa ng Egypt para labanan yung pagmamalaki ni Pharaoh, at walang nagawa si Pharaoh maliban sa kumonsider na lang dahil talagang sa pagkamatay ng mga panganay doon sa kanila, malaking kabigatan sa kanilang puso. No? Kaya, ikikwento yun ng leader at iinumin nila yung second cup na ang tawag ay judgment. Sa pangatlo naman, sa pang-apat, kakainin na nila yung meal, yung main meal. Magdi-dinner na talaga sila doon. At kasama na doon yung lamb. Yung lamb na yon na sumisimbolo saan? Doon sa nagbigay ng buhay para makuha yung dugo at ipintura sa mga doorpost nila. Kaya sila nakaligtas. Kaya nga ang tawag ay Passover. Kasi pinas-overan sila dahil saan? Sa dugo ng lamb. Okay. Punta ngayon tayo sa number 5. Ito na ang pinakamatindi. The bread and the third cup or yung redemption. Ano ang nandito? Ano ang nandito? Okay, check nyo ha. Sa bread and the third cup, inilabas ngayon yung nakatagong tinapay. At iinumin na nila yung pangatlong promise ng Diyos, yung pangatlong cup, na ang sabi doon, I will redeem you with an outstretched arm. From the term itself, redeem. From the term itself, redeem. May mababasa kayo dyan, doon sa specific na iinumin ni Christ at ng mga disciples, this is the blood of my covenant that is shed for the remission of sins, that is shed for many. So, number 1, under ng number 5, Jesus took the bread, blessed it, and broke it, then gave it to the disciples, saying, take it, this is my body. Mark chapter 26:26, Matthew 26:26, Mark 14:22, Luke 22:19. Check nyo na. Meron. Okay? Yung bread. After nito, okay, parang walang nag-check, walang nakakuha. Hindi lang po yung bread ang highlight dyan. Kasi kasama dito yung wine. Sabi dito, Jesus took the cup and blessed it, then gave it to the disciples, saying, drink from it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is poured, ano daw sabi? Which is poured for what? For the forgiveness of sin. Ibabayad, ibibigay para sa kapatawaran ng kasalanan, para mabayaran yung utang, para matubos. Gets? So yan po ay nasa Matthew 26, 27, 28, Mark 14, 23, 24, Luke 22, 17, 18, and 20. Check nyo kung may nakakuha. Okay? Parang wala nag-check wala talaga nakakuha Diyan sa panglima na yan, mga kapatid at mga kaibigan, diyan in-institute ni Christ, specifically, please listen, diyan specifically in-institute ni Christ ang Lord's Supper. Bakit? Kasi sa part na yan, ang tinatawag nating the cup of redemption. I will redeem you with an outstretched arm. It means God will save man extending His arm through what? Through Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lastly, hindi pa tayo number 6. Meron pa dyan pangatlo. Ano yung pangatlo? At ito yung pinaka-controversial sa lahat. Bakit? Kasi ito yung transition papunta sa number 6. Sabi ni Christ dito, Jesus announced, I will not drink of this fruit of the vine from now on until that day when I drink it with you in my Father's kingdom. That's Matthew 26:29, Mark 14:25, Luke 22:16.
Ano ngayon ang importansya nito? Okay, sinabi ni Christ na hindi ko na ito iinumin kung hindi doon sa lugar ng aking Ama sa kingdom. Kasama kayo. Ito po ang importansya niyan kung hindi nyo lang alam. Meron pa tayong pang-apat na cup. Pagkatapos nitong fifth step, sa pang-anim na step, meron pang isang cup doon. Ang tawag sa cup na yon ay restoration. I will be your God and you will be my people. Gets natin? This is one of the most debated question. The question is, ininom ba ni Christ yung fourth cup or hindi? Kasi pagkatapos ito, by the way, wala na po dito si Judas sa mga panahon na ito. No? At kung hindi niya man ito ininom, ibig sabihin, yung pang-apat na cup, iinumin niya yon pagkasama na tayo. No? Gets? So, kung hindi niya ininom, that's only an assumption. Okay? Pero kung ininom niya, o di, nakompleto pa rin yung Passover. Okay? Gets natin? So, opo, it's a symbol ng kanilang Jewish tradition. Ngayon, punta tayo sa number 6. The closing hymn and the fourth cup of restoration. Wala nang napinakita dito about Christ na uminom pa ng cup. Wala na. Ang nakita lang natin dito is Jesus and the disciples singing a hymn to close the festive meal. Matthew 26:30 and Mark chapter 14:26. Okay? Ngayon, tanungin natin ang score ng bawat isa. Okay? Okay? Group 4, ilan ang score nila? What? Ilan? Score? 1? Bisa yung pag-check? Okay, sige. Okay, group 2, sino chinekan yun? Group number? Group number 1. Ilan ang group number 1? Ilan ang group number 1? Wala, 0. Okay, group number 3, sino ang chinek nyo? Ay, group number 2, sino pala chinek nyo? Itong harapan nyo po? Wala kayong chinek? Sino ang nag-check ng dalawang papel? Wala po kayong chinek? Asan po yung papel nyo? Oh, ibig sabihin, ang chinek nyo, dalawa. Oh. Ilan sila? 0 rin. 0 rin. Grabe. Okay. Ilan po ang group 1? Apo. Ay, ano po? Group 3. Group 3. Sa inyo po yan, sis, di ba? Di ba? Tama, apo. Ayan. Sige po, sis Cherry. Ilan po ang points nila dyan? 0 rin. Okay. So, yung naka 1 point, palakpan natin naka 1 point. One out of 6. Okay. Okay na rin. Ayan, partida po yat. Meron pang jet lag. Okay. So, let's close. Stay na po kayo dyan. I-conclude natin. Number 4. Okay? So, ngayon, knowing that yung mga binasa ninyo, yung mga na-identify ninyo, punta tayo dito. Itong apat na ito ang pinaka-importante na makita nyo sa ating lesson. Sa lahat ng ating lesson, ano ang link ng Passover sa Lord's Supper? Tingnan natin. May ibibigay ako sa inyong 4. Una, number 1, doon pakilabas. Ayan. Number 4, the Lord's Supper completes the Passover. Anong ibig sabihin ng complete? Pinalitan, hindi. Progreso, kinumpleto. No? Kulang siya, kinumpleto. Yun ang ibig sabihin natin dito ng complete. So si Kristo hindi niya tinanggal ang Passover kung hindi kinumpleto niya. Explain natin. Number 1, ito yung una niyang kinumpleto. Doon pakilabas. Next. Number 1,
the order to commemorate. Sa Passover, ang sabi ng Diyos doon, as God saved the Israelites from the plague in Egypt through the blood of the Lamb, God told the Israelites na gawin nyo itong alaala every 14th day of Nisan, keeping it as a feast forever. Now, sa Lord's Supper naman, ito yung sinabi ni Christ. Okay? As Jesus will save all who believe in Him from sin through His blood, sabi niya sa mga disciples, do this often in remembrance of me. Ano yung ibig sabihin niya? Alalahanin siya? Alalahanin yung gagawin niya in the future, yung sakripisyong gagawin niya para sa salvation natin mula sa kasalanan. Ito ngayon ang gap. Ito ang completion. Okay? Pwede pakilabas yan doon? Sige, next doon, Lord's Supper. Doon? Yan. As Jesus will save all who will believe in Him through His blood, He tells the disciples to do this often in remembrance of His sacrifice for salvation. Ito ngayon ang completion. Next doon. Para makasunod ang lahat. From a memorial ng freedom ng isang nation, pinerfect ni Christ. Alalahanin nyo ang kalayaan nyo mula sa kasalanan at kamatayan. That's the completion ng Passover. Hindi na lang physical. Kasi pagkatapos nilang makalabas sa Egypt, nagkasala pa rin sila, naalipin pa rin sila. Pero ito, kumpleto na ito. Pag ikaw sumuko kay Kristo, nagrepent ka ng iyong mga kasalanan at kinilala mo na siya lang ang makapagliligtas sa iyo ngayong umaga, aalalahanin mo every Lord's Supper na itong namatay na to sa krus ang nakapagbigay sa akin ng kasiguraduhan na pag ako'y namatay, hindi na ako papatayin dahil sa kasalanan ko. Kung hindi mayroong kaligtasan dahil dun sa namatay sa krus ng Kalbaryo. At inaalala natin yun every Lord Supper. You see that? That's the completion ng memorial. Kaya inilagay ni Kristo ito sa Passover. Number 2, the highlight of the event. Ano yung highlight ng event? Salvation through the sacrifice. Okay? Ano yung nangyari sa Passover? Last plague. Pinakamatindi, papatay ng mga panganay. Pati ang mga Israelita hindi makakatakas kung hindi sila makikinig sa Diyos. Pero ang Diyos nag-provide ng paraan kung paano sila makakaligtas. Sabi niya, kumuha kayo ng young lamb, walang dungis, perpekto, walang kahit na anong defect. Patayin nyo, kunin nyo yung dugo, at ipinturan ninyo sa inyong mga doorpost. Pag nakita yan ng kamatayan, hindi kayo papasukin. God provided a way for the Jews to be saved from death, and it's through killing a lamb through its blood, which is painted, they were saved from death. Ano naman ang Lord's Supper? Ang Lord's Supper ay pag-aalaala, no? Sabi ni Christ, do this often as you in remembrance of me. Ano yung dalawang element? Winasak yung kanyang katawan, tumagas yung kanyang dugo. Para saan? For many, for the remission. Ibig sabihin, para sa kapatawaran ng kasalanan natin. Bakit? Bakit kailangan tayo patawarin? The point is, kung hindi si Kristo mamamatay sa cross, hindi tayo tatanggapin ng Diyos. Kasi kaaway tayo ng Diyos, rebelde tayo sa harapan ng Diyos, galit ang Diyos sa atin. Yun ang katotohanan. Sabi nga sa Psalms, ang pana niya nakahanda sa mga gumagawa at galit siya sa makasalanan araw-araw. Kaya nakakatakot na bilang Kristiyano, hindi natin maintindihan. Ang ginawa ni Kristo sa krus ay hindi option. It's the only way. Wala nang ibang choice. Kung hindi namatay si Kristo, sino magbabayad ng kasalanan mo? Tatay natin, nanay natin, hindi niya yan. Araw-araw ka nagkakasala. Kung ang isang pagkakasala, isang buhay, imagine, nagkasala ka lang sa isang araw, patay ka na. Pero bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Dahil merong nagbibigay ng grasya
sa pang-araw-araw. At kung ikaw ay susuko sa Kanya, kikilalanin mo na siya ang kayang makapagpatawad sa iyo, hindi kung sino-sino. Siya ang kayang makaligtas sa iyo, hindi kung sino-sino. Hindi ang simbahan, hindi ang baptist, hindi kung sino-sinong tao. Kundi siya lamang, ililigtas ka niya, mga kapatid. Kaya, sabi dito, nung nag-provide ang Diyos ng way para tayo ay maligtas, yun ay hindi na sa isang animal, hindi na sa sa temporaryo na paulit-ulit papatayin para dumugo. Sabi nga sa Hebrews, hindi na siya papasok sa templo araw-araw. Siya yung high priest na isang beses lang pumasok. Tinapos niya na lahat. Sabi dito, it's through killing the lamb, pero hindi to yung lamb na animal, kung hindi siya yung tinatawag na Lamb of God, si Christ yun, and through its blood, yung lamb na yon, which was shed for us, tayo ay maliligtas mula sa kabayaran ng kasalanan. Gets natin? Ano ang completion? Next doon. Ang completion is this. Mula sa maraming animal sacrifices para iligtas ang mga Hudyo, imagine kung gaano karaming Hudyo yon, gaano rin kadaming tupa yung pinatay nun para lang makaligtas sila doon sa kamatayan. And every year, marami silang pinapatay na tupa para lang alalahanin. Mga kaibigan at mga kapatid, ito, wala nang papatayin. Isang beses lang siya namatay at nandun ang kaligtasan natin. Nakita natin yun? It's once and for all. Wala na tayong ulitin. Kaya ang sabi sa Romans chapter 5, kung ang pagkakaalala ko magkakasala ka pa ba? Magkakasala ka pa ba? Pagtapos ng ginawa ni Kristo para sa atin? Diba? From plenty of animal sacrifices to save the Jews, to a once and for all sacrifice to save man. Number 3, the bread, the broken body. Sa Passover, doon kung pwede pa kasunod, ito ay isang piece of bread na itinago at later in-reveal, winasak para i-share sa mga host. No? Sa Lord's Supper, itong bread na to ay sumisimbolo na ngayon sa katawan ni Kristo. Bakit? Nung siya ay winasak, mga kaibigan at mga kapatid, winasak siya doon, yung katawan niya winasak, anong nangyari? Namatay siya, at tapos anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa kanya? Inilibing. Tapos, after ng 3 days, ano nangyari? Ni-reveal ulit siya. Tulad nung tinapay na tinago at inilabas. Si Kristo ay namatay, winasak siya, namatay siya, pinagtawanan siya, pero nagulat ang lahat nung siya ay nabuhay muli. Nakita niyo? That's the broken body, the bread. The completion is, from a broken bread to the soon broken body of Christ just to save us. Lastly, the wine. The third cup, according to the Jewish tradition and history, ito ang sabi doon. Galing sa pangatlong pangako na I will ng Panginoon sa Exodus chapter 6. I will redeem you with an outstretched arm. Kaya siya tinawag na cup of redemption. Kasi yun ang pangako ng Diyos, I will redeem you. No? I will redeem you with an outstretched arm. Sa Lord's Supper, mga kapatid, ito yung pinakamatamis sa lahat. Look at this very carefully. Yung wine dito, it symbolizes yung dugo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo na libre niyang binigay sa atin. Wala ka pang pakialam kay Kristo, wala ka pang kagustuhan na magsimba o isipin man lang ang Diyos, wala ka pang pakialam sa Diyos, pero inisip ka na ng Diyos. At pinadala niya ang kanyang anak, libre niyang binigay sa iyo kahit hindi mo to deserve. Hindi tayo dapat bigyan ito. Hindi ka dapat bigyan ng grasya ng Diyos. Ako, ikaw, lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pero binigay niya ng libre. Bakit? Kasi ganon ang pagmamahal ng Diyos. Bukas kamay niyang ibinigay. Ito ang aking anak. Babayaran ko ang utang nyo. Tutubusin ko kayo. Pero ang kabayaran nun ng buhay ni Kristo. Ng mahal niyang anak. It was freely shed for us so that we could be redeemed. Ang completion nito is this.
from a cup of promise to a cup of remembrance of His blood shed for us. Hindi na lang basta pangako, no? Kung hindi isa ng tunay na kumpleto, perpekto, at walang katapusang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Mga kaibigan at mga kapatid, as we close yung ating lesson sa Lord's Supper, sana na itindihan natin na hindi lang ito basta Lord's Supper na tinitake natin every quarter or every time na nag-Lord's Supper tayo. Bago pa siya maging Lord's Supper, pinakita na ng Diyos ang kaya niyang gawin sa mga Israelita. Pero yung bagay na yun, kahit na napakadakila ng pangyayari na yun na ang nasyon ng mga Hudyo at mga Israelita, every year sineselebrate yun dahil sa kadakilaan ng ginawa ng Diyos. Hindi yun normal nakatakas sila, dagat hinati, no? Nakatakas sila doon sa isang tyrant na pagkakaalipin. Hindi yun biro. Pero mga kapatid, mas matindi yung ginawa ni Kristo. Yun ang pinapakita ng paglagay ni Kristo ng Lord's Supper dito. Dahil yung pagliligtas na yon ay shadow lamang. Shadow ng paparating na kaligtasan. Niligtas sila bilang isang nasyon, pero itong kaligtasan na ito para sa buong mundo. Para sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. At ang sabi dito, tulad ng pagpintura ng dugo ng lamb doon sa kanilang mga post, yung dugo na itinigis mula doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuho sa atin. Yung kaputian ni Kristo, ipinalit doon yung karumihan natin. Yung karumihan natin, isinuot sa Kanya. Kaya yung galit ng Diyos, ibinuho sa Kanya ng buong buo, walang kulang. Pero yung kalinisan niya, yun ang ibinigay sa atin. Nakita niyo yun? Ang tawag doon ay substitution. Marumi ka, pero tinawag kang malinis. Hindi dahil malinis ka, kung hindi dahil may naging malinis na binigay yung kalinisan niya sa'yo nung kinuha niya yung karumihan mo at binayaran niya yon kapalit ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang final, the complete picture. Doon, ito yung conclusion. The Lord's Supper is the final, complete picture of what is being remembered in the Passover. A memorial of a Savior who can save man from his sins and death brought by it completely through his death. Ang highlight ng Passover, ang kamatayan ng lamb para iligtas ang mga Hudyo. Ang highlight ng Lord's Supper, ang kamatayan ni Kristo, winasak na katawan, talagang natanggal yung kanyang pagkatao. Ang sabi nga sa Isaiah, hindi na siya makilala. Disfigured na siya. In what sense? Para sa bawat latay niya, gumaling tayo. Kaya ang highlight nito, ang kamatayan ni Kristo. Pag-take natin ng Lord's Supper this June, kasi ang sabi natin quarter, pag-take natin ng Lord's Supper this June, ito ang pakatandaan natin. Hindi tayo naggagawa ng tradisyon o ritual. Ito ay alaala. Alaala na merong isang Diyos na pwede naman tayong hayaan mamatay sa kasalanan natin, pero nagbigay ng grasya. Isang awang hindi naman dapat sa ibigay, pero kinaawaan ka. Kaya, kung ikaw ngayon ay Kristiyano, pasalamat ka, Lord, salamat sa awa mo sa akin. At nakaligtas ako. Salamat, Panginoon, sa binigay niyo sa krus. Dahil meron akong lalapitan pag ako'y nanghina. Pag ako ay hindi sigurado sa kaligtasan ko, babalik at babalik ako sa krus ng Kalbaryo. Yan ang memorial ng Lord's Supper. Hindi para ipakita na malinis tayo. Mga malinis lang ang magtitake. Hindi. Ang Lord's Supper ay para sa mga maduming tao na binigyan ng kalinisan. Hindi dahil malinis sila, kung hindi dahil may namatay para sa kanila. Nagets mo ba natin? Okay, amen? Okay, so, I hope you are blessed. May natutunan ba this morning? Amen, let's all stand as we close para magkaroon tayo ng kahit na mga 2-minute break. Let's pray.
Lord, we thank you this morning for your grace and mercy. Patuloy kami, Panginoon, humarap sa inyo. Hindi, Lord, kami karapat-dapat umakyat dito sa pulpitong ito, Lord, dahil ang dapat marinig dito ay inyong salita. Hindi, Lord, kung anong agenda o motibo meron kami. Pero salamat, Panginoon, sa pinakita nyo sa amin, sa inyong mga salita sa Matthew, Mark, Luke, and John, kung saan, Panginoon, nandoon ang Lord's Supper, nandoon, Panginoon, ang pag-aalaala. At sa pag-aalaala namin, Panginoon, hindi bilang tradisyon o ritual, kundi, Panginoon, bilang isang importanteng memorial para sa amin. Ulit-ulitin namin, namnamin namin, Panginoon, ang ginawa nyo sa amin sa krus ng Kalbaryo. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan at kataasan. Wala dapat ibang makilala, makita sa pulpitong ito. Walang iba dapat marinig na pangalan. Walang ibang karapat dapat na marinig dito maliban sa pangalan nyo na nagbigay ng kaligtasan sa amin. Ibinabalik namin ang kapurihan sa inyo lamang sa pangalan ni Jesus ng tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 2-minute break.